Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tutuloy natin yung pagtalakay doon sa sujudus sahwi. Kasi nga, ang sujudus sahwi, ito ay wajib, sunnah o mubah, depende sa iba't ibang kalagayan. At maaaring magagawa ito bago magtaslim o pagkatapos ng taslim. At magtataslim uli. Okay? At ito ay maaaring mangyari sa 5 kadahilanan. Kapag may naidagdag na gawain sa sala, rukun man ito o wajib. Hindi kasama yung sunnah kasi ang sunnah, aslan o originally, pwede mo namang hindi gawin. Okay? O pwede mo rin padamihin. So walang problema na, kumbaga, dagdagan. So nilinaw lang natin dito, di ba? Idha zada fi'lan, ibig sabihin, halimbawa, yung duhur na 4 na rakaah, sa halip na uupo ang tao para sa tasyahud sa dulong, pagkatapos ng dulong rakaah, tumayo pa siya, nagagawa na siya ng 5. So sobra na yun. Okay, so gagawin niya, uupo siya, magtatasyahud, susujudus sahwi at magtataslim. Okay. Doon sa sunnah, bakit walang sujudus sahwi kapag sumobra ka naman sa sunnah? Kasi nga sunnah ito. Kahit nga hindi mo gawin, walang problema. Halimbawa, pagkatapos ng Fatiha sa unang 2 rakaah ng bawat sala, may nire-recite na ibang surah. Pagkatapos sa Suratul Fatiha, nag-recite ka Suratul Ikhlas. Tama, di ba? Wala kang nire-recite pagkatapos ng Suratul Fatiha. Tama rin. Nag-recite ka Suratul Ikhlas 3 beses. Tama rin, di ba? O nag-recite ka ng Suratul Ikhlas, tapos sinundan mo ng Suratul Falaq, tapos sinundan mo ng Suratul Nas. Tama pa rin. Walang maituturing doon na sobra. O pagsasobra, kumbaga. Pangalawang dahilan ng sujudus sahwi, salam qabla itmami salatu, yung tao na nagtaslim bago pa man niya makumpleto ang kanyang sala. Okay, halimbawa, duhur. Lahat ng sample natin dito, duhur ha. 3 pa lang yung natatapos niya, nagtaslim na siya bago pa siya tumayo sa ika-4 na rakaah. So, kailangan niyang balikan yung kulang na rakaah at siya ay magsusujudus sahwi. Siya ay magsusujudus sahwi bago siya magtaslim pagkatapos ng tasyahud. Ngayon, meron lang tayong lilinawin dito. Yung hadith na natalakay natin, yung hadith ni Dhul Yadayn, nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung 4 na rakaah na sala, ginawa niyang 2. Nalala nyo? Yung nagtaslim siya pagkatapos ng 2 rakaah. Meron akong bagong nalaman. Si Dhul Yadayn ang nagsalita. Siya ay nagsabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nadagdagan o umikli ba ang sala? Yun ang sinabi ni Dhul Yadayn. Umikli ba ang sala? O nakalimutan mo? Tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mahalagang tanong dito, bakit hindi nagsalita si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, si Ali, at iba pang mga sahaba na maaring naroon sa sala na yun? Bakit hindi sila nagsalita? Hindi sila nagsalita o nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang dahil sa paggalang nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nila tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi sa panahon na yun nabuhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpapatuloy ang tashri'. Tashri', ibig sabihin pagsasabatas. So inakala, sabi ng mga scholar, inakala ng mga sahaba na yung sala na yun ay naging 2 na lang. O pinahintulutan sila gawing 2 ito sa ilang mga pagkakataon. Kaya hindi na sila nagtanong. Sa may anawa ta'ana. Ganun sila. Narinig nila at
sumunod sila. So hindi na sila nagtanong. Pero si Dulyadain, makulit. So minsan may silbi yung kakulitan ng tao. So tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Pinaikli ba ang sala o nakalimutan mo?" Nakalimutan mo lang talaga. At yung nga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi raw siya nakalimot kasi hindi niya naman alam talaga na siya ay nakalimot. Okay? Pero nga nanindigan si Dulyadain, sabi niya, hindi, nakalimot ka talaga. Nakalimot ka talaga. So yun nga, tumayo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kinumpleto yung kulang na rakaah at nagsujudus sahwi bagong taslim. Ngayon, sinasabi ng mga scholar, di ba natalakay natin ito dati sa balikan natin. Kapag sobra yung imam sa sala, halimbawa tumayo siya sa panglimang rakaah ng duhur, hindi natatayo yung mga ma'mum, di ba? Bakit? Alam nilang sobra, di ba? Alam nilang sobra. Hindi sila tatayo. Halimbawa, nagsubhanallah sila, tumayo pa rin yung imam. Umupo pa rin sila at hintayin nila yung imam na umupo at magtasyahud at magtaslim. Okay? Kung sasabihin nila na sobra yung sala, ang imam magsusujudus sahwi ng dalawa at magtataslim uli. Intindihan nyo? Ngayon dito, yung mga sahaba, ginawa nila, kinumpleto nila yung sala, kumbaga. At nung nagkamali si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtaslim sila kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit dalawa lang yung rak'ah na natapos. Pero bilang paglilinaw nga, ngayon, balikan natin yung usapin ng tashri, yung pagsasabatas. Ngayon, meron pa rin bang tashri o pagsasabatas na nangyayari? Ha? Meron bang bagong batas na lilitaw ngayon? Wala nang batas na lilitaw. Yung qiyas, hindi naman siya bagong batas kasi binatay mo pa rin siya sa lumang batas, di ba? O kumbaga kahit yung mga yung mga modern makabago na issue, di ba? Babalik pa rin yan doon sa lumang dalil. So ibig sabihin walang bagong pagsasabatas. Walang bagong pagsasabatas. Naging modern yung issue, pero ang foundation ng jurisprudence, yun pa rin siya. Kasi nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos na ang pagsasabatas. So sabi ng mga scholar, di ba tinalakay natin dati, kung yung imam nagsala ng 2 rakaah at nagtaslim, nagsubhanallah kayo, hindi siya sumunod, nagtaslim pa rin siya. So sabi natin dati, di ba, pwede natin gayahin yung mga sahaba. Hindi pala. Mas tama, hindi magtataslim ang ma'mum. Mananatili kayo magsasabi ng subhanallah. Okay? Nagtaslim siya, magsabi pa rin kayo ng subhanallah. Pagharap niya, sabihin niyo pa rin subhanallah. O para mas maintindihan niya ano yung nangyayari, di nakaupo kayo sa tasyahud na nakaturo pa rin yung daliri niyo. Diba? Para ma-imply na kulang pa yung sala. Kulang pa yung sala. Na nananatili kayo nandun sa pwesto na yon, hindi kayo nagtataslim. So yun ang pwedeng gawin. Yun ang pwedeng gawin. Siyempre may sinabi rin yung mga scholar na kung halimbawa yung imam, di niya talaga maintindihan anong nangyayari. So may mga scholar ang nagsabi, pwede nang magsalita nang hindi napuputol ang iyong sala. Sabi mo, kulang ng 2 rakaah. O tapos di babalik na yung imam sa pwesto niya, magtatakbir, di tatayo uli kayo yung ma'mum, tapos itutuloy ang sala. Okay? So pinahintulutan ng mga scholar yon. Pero may ibang scholar din, syempre may pananaw na masisira ang sala. Masisira ang sala. Kasi hindi pwede magkakaroon ng ibang salita sa sala. Hindi maaaring magkakaroon ng ibang salita sa sala. At ito na yung number 3 na dahilan. Yung lahnan yuhilul ma'na sahwan. Na nagkamali siya ng pronunciation, na yung pagkakamali niya sa pronunciation ay bumabago sa kahulugan ng kanyang binabasa. Lalo na nga dun sa Quran. O kahit dun sa iba pang mga sinasabi sa sala. Okay? Yun ay sahwi din na may tuturing at kailangan niya ng sujudus sahwi.
Kailangan niya ng sujudu as-sahwi. Na dito sa mga lugar na ito, wajib ang sujudu sahwi. Wajib na ibig sabihin, kapag hindi siya nagsujudu sahwi sa mga ganitong pagkakataon, hindi tanggap ang sala. Hindi tanggap ang sala. Yun nga yung natanong nyo kahapon, paano kung nakalabas na yung imam? So pwede siyang tawagin. Pero kung matagal-tagal na yung panahon na lumipas, lalong-lalo na nasira ng iyong wudu, hindi na kailangan ng sujudu sahwi. Inshallah, mapapaumanhinan na yun ni Allah, inshallah. Kasi naputol na yung kumbaga naputol na totally yung sala. Naputol na totally yung sala. At si Allah na ang magtutuos doon kung anong gantimpala ng sala na yun na may kulang. Yung pangatlo, yung lahi na lahnan, karagdagang paglilinaw dito. Yun nga, yung hindi sinasadya, ha? Kasi yung sinasadya, batil talaga yung sala niya. Sira ang kanyang sala. Halimbawa, merong nagkamali ka lang ng pronunciation, yun sahwi yun na may tuturing. Nakatulad nga na binanggit ko kahapon na bulol ka, so sahwi yun, o kumbaga pagkakamali. Pero hindi yun kumbaga kabilang dito. So i-correct din natin na sabi ko kahapon. Inabulol ka, actually hindi siya sahwi kasi hindi naman siya nakalimutan eh. Nagkamali ka lang talaga ng pronunciation. Inubo ka, ganun, nagkamali ka ng pronunciation. Dito, kumbaga, yung nakalimot ka talaga at iyong naalala. Okay? Nakalimot ka at iyong naalala. Yung bagay na ito. Merong mga common na mga pagkakamali sa tajwid. Sa Fatiha na lang halimbawa. Yung nga, di ba, nabanggit ko nung nakaraan, may mga tao sinasabi nila, Siratal ladina an'amda, mali yun. So dapat an'amta. Diba? So merong mga tao, nire-recite nila Suratul Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tama ba yun? Mali. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Anong mali? Kufuwan. Dapat may damma, diba? Kufuwan, hindi kufuwan. So meron mga nagre-recite kufuwan ahad. So, actually, malaking pagkakamali yan. So, yung mga ganong bagay, so dapat itinatama. At actually, sa Suratul Fatiha din, yung nabar dun sa iyaka. Kasi may pagtatalo dun eh. May mga nagsasabi, binabasa siya na iyaka, mahaba. At may nagsasabi, babasahin siya ng nabar, magkadugtong yung kumbaga sa Roman letters, sa Latin letters, sa English letters, magkarugtong yung I at saka ya. Yung I tsaka Y. Hindi siya E. Intindihan nyo? Di ba yung sa Tagalog yung tinatawag na yung diphthong, yung mga nagtatapos sa W tsaka Y. Alam nyo yun? Hindi rin alam. Basta yun yung nabar na sinasabi. Halimbawa din sa Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hindi siya nabi. So nandun pa rin yung Y. Naintindihan nyo ba? Nakukuha niyo yung distinction. Nabi. Magkaiba yun. So, ang tamang pronunciation, merong nabar. Nandun pa rin yung Y. Iyaka. Nabar siya. Hindi siya basta-bastang, ya madda. So, nga yung lahi na lahnan, yung nabasa yung Quran halimbawa o yung alinman, Subhana Rabbiyal A'la, nagkamali ka ng basa. So yun ay sahwi na may tuturing at kailangan ng sujudu sahwi. Pangapat, taraka wajiban. So hindi ginawa yung wajib. At dito sa sinasabing taraka o tark, yung hindi sinasadya ha, yung hindi sinasadya. Kasi kapag sinasadya, may sujudu sahwi ba o wala? Wala, kasi hindi naman nakalimutan sinadya niya di ba? Sinadya niya.
Bawa, yung paa mo, naapakan, hindi sinasadya, magagalit ka ba? Hindi, di ba? Yung sinadyang apakan, alam mong sinasadya, yun magagalit ka. So dito, yung taraka wajiban, talagang hindi niya sinasadya. Bawa, napatayo lang siya bigla. So, tapos hindi na niya binalikan nga yung tashahud pagkatapos ng pangalawang raka'a. Yun ay sahwi at kailangan ng sujudu sahwi. At panlima, yun nga, kailangan ng sujudu sahwi, nagiging obligado rin ito kapag nagduda yung tao kung ilan na yung rak'a na kanyang nagawa. Ilan yung rak'a na kanyang nagawa. So, nire-review lang natin ito ha. Nire-review lang natin ito. Kasi pag-aralan pa natin yung sunnah. So, bakit dito sa panlima lang binanggit yung syakka, yung nagduda? Kasi yung unang apat, kapag naalala mo at napaalalahanan ka, nagiging yakin, nagiging mutayakin, nagiging sigurado yung tao na siya ngay nagkamali. Pero doon sa panlima, hindi talaga siya sigurado, nagkamali ba siya o hindi. Nagkamali ba siya o hindi. At dito nagkaroon ng pagkakaiba ng opinyon yung mga scholar kung kailan ka magsusujudu sahwi. Bagong taslim o pagkatapos ng taslim. Pero ito na nga para ma-simplify natin, kung magkamali ka sa sala, sa loob ng sala, magsujudu sahwi ka bago magtaslim. Okay? Kung nalaman mo yung pagkakamali mo pagkatapos ng taslim, edi magsujudu sahwi ka tapos magano ka o hindi. Kung nagkamali ka, nalaman mo tapos na yung taslim, edi kumpletuhin mo kung anong kulang, kung may kulang man halimbawa, o sumobra pala halimbawa, ang sujudu sahwi pagkatapos ng taslim. So ganun lang siya. Mas simple natin na mauunawaan, insyaallah. Ganun natin siya pinakasimple na mauunawaan. Kung nalaman mo ang iyong pagkakamali bago ang taslim o nagdududa ka kung ilang raka'ah na ang nagawa mo, ang sujudu sahwi bago magtaslim. Pero pag nalaman mo yung pagkakamali mo pagkatapos ng taslim, di magsujudu sahwi ka pagkatapos mo kumpletuhin kung ano man yung kulang, o magsujudu sahwi ka pagkatapos ng taslim, pagkatapos ay ikaw ay alalahanan. Okay? So sujudu sahwi at magtataslim ka pa rin sa dulo. So ganun lang para malinaw, inshallah. Malinaw ba? Ikaw, Michael, naintindihan mo? Ako hindi. Yun, nalilito rin ako dito dati, pero nga, kumbaga, tolerant yung mga scholar sa usapin na ito. Okay? Tolerant sila. Walang problema. Gusto mo magsujudu sahwi pagkatapos ng taslim kahit do sa ibang mga pagkakataon. Pero, yun nga, sinimplify lang natin ito para mas madaling matandaan. Okay? Basta naalala mo yung mali mo bago pa magtaslim, edi magsujudu sahwi ka pagkatapos ng taslim. Ganun kasimple, ganun kadali. Ngayon, al-mas'alatu thalitha, mata yusan, kailan nagiging sunna ang sujudu sahwi? Okay, so sinabi nga natin, ang sujudu sahwi, sinasabi ng mga scholar, wajib, at sinasabi rin nila sunna. Ganito yung sinasabi nila kasi depende sa sitwasyon, depende sa pagkalimot o pagkakamali na nagawa sa sala. So lahat ng lima na nabanggit, wajib. At wajib, ibig sabihin, maaring hindi tanggap ang sala kapag hindi ka nagsujudu sahwi. Okay? So sinasabi, yusannu sujudu sahwi idha ata biqaulin mashru'in fi ghairi mahallihi sahwan. Kal qira'ati fi ruku'i was sujud wat tashahhudi fil qiyam mal ityani bil qawlil mashru' fi dalikal mawdi'. Ka'an yaqra fi ruku'i ma'a qawlihi subhana rabbiyal azim. So dito nga, sunna ang magsujudu sahwi. Halimbawa sa mga pagkakataon na
iba ang nasabi mo kaysa sa marapat na sabihin sa bahagi na yun ng sala. Halimbawa, nagbasa ka ng Quran habang ikaw ay nakaruku o nakasujud. Pwede kayang mangyari yun habang ikaw ay nakaruku o nakasujud? Pwede. Kasi maraming pwedeng mangyari sa sa tao habang siya ay nagsasala. Minsan nangyari sa akin, talaga nangyari sa akin ito na yung nakatayo ko para sa pang-apat na rakaah. Habang nakatayo ko, tahimik yung sala. Hindi ko maalala yung matagal na nangyari yun. Hindi ko maalala kung dito ba yun o Hindi ko rin maalala kung nag-iimam ba ako noon. Basta katayo ako sa pang-apat na rakaah, hindi Fatiha yung nire-recite ko. At tahiyatu lillah, was salawatu at tayyibat. Na lang ako, nagulat na lang ako. Ba't ganun? Binalik ako na lang pag-recite ng Fatiha. So ganon, meron pa rin sujudus sahwi. Okay? Meron pa rin sujudus sahwi. At yun nga yung nakaruku at nakasujud. So yung nakasujud, halimbawa, nag-recite pa siya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So yun ay mali. So kailangan itama, inshallah. Ayun nga, tasyahud bil qiyam. Yun nga, nagtasyahud habang nakatayo. Ito yung kinuwento ko kanina. Na kahit pa, itama niya yung kanyang sinasabi sa lugar na yon. Halimbawa, sa ruku, nagbasa siya ng Quran, pero itinama niya yung sinabi pa rin niya, Subhana Rabbiyal Azim. So meron pa rin sujudus sahwi, pero sunna na ito sa pagkakataon na ito. Sunna. Sunna na ito. Kasi, maaring tinama mo siya, pero kumbaga, sunna na magsujud. Pero bakit hindi wajib ang sujudus sahwi dito? Di ba wajib yung magsabi ng Subhana Rabbiyal Azim? Nirecite mo pa rin naman Di ba? Nirecite mo pa rin naman. So maaari magiging wajib pa rin ang sujudus sahwi kung hindi ka talaga nagsabi ng Subhana Rabbiyal Azim. Paano? Nagruko ka, nag-recite ka ng Fatiha, tapos pagtayo mo, hindi ka na nakapag-recite ng Subhana Rabbiyal Azim. So doon, wajib ang sujudus sahwi. Okay? Pero yung nagruko ka, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapos naalala mo, mali pala. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. O doon, sunna ang sujudus sahwi. Sunna ang sujudus sahwi. Malinaw. Sigurado kayo Mapagtatanong ko to. Ano bang susunod? Sujudus sahwi pa rin yata ito. Okay. So, al-mas'alatu rabi'a mawdi'uhu wa sifatu. Kailan gagawin ang sujudus sahwi? So, ito ma-review uli natin kailan at saan. So, una, mawdi'. Saan ba ito gagawin? So, sinasabi, la rayba anna al-ahadith waradat fi mawdi'i sujudus sahwi ala qismain. So, meron daw dalawang pagkakahati ang sujudus sahwi. Qismun dalla ala mashru'iyatihi qabla salam, na gagawin ito bago ang salam, yung taslim, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Wal qismul akhar dalla ala mashru'iyatihi ba'da salam. At ang iba pang mga dahilan na gagawin ito pagkatapos ng salam. Walihada qala ba'dal muhaqqiqin. At dahil dito sinabi ng ilang mga nag-imbestiga sa usapin na ito. Kumbaga hinanap talaga nila ano yung tama. Ano yung mas tama. Kasi sabahan nila itong usapin na ito. Biro niya sujudus sahwi lang ito, pero ang lawak na ng usapin. So dito, sinabi ng mga nag-imbestiga rito, siyempre kukunin nila yung tinatawag na rajeh. Anong rajeh? Anong rajeh? Nakalimutan na. Yung mas matibay, di ba? Mas matibay na pananaw. Innal musalli mukhayyarun in sha'a sajada qabla salami aw ba'da. So ito na. So ito yung sinasabi ko na ang mga scholar, maluwag sila rito, hindi sila mahigpit.
Kung gusto nang nagsasalam, magsujud siya bago ang salam, bagong taslim o pagkatapos nito. Okay? Pero yung sinabi ko kanina, para lang masimplify, okay? Para lang masimplify. Lian al-ahadith waradat bikil al-amrain. Dahil ang mga hadith ay tumukoy sa dalawang bagay na ito na katanggap-tanggap nga at ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaw sajada lil kulli qabla salam o ba'dahu jaz, kung susujud sahwi lang siya bago magtaslim o pagkatapos ito, pwede rin. Halimbawa, si Imam Shafi'i, doon sa kanilang madhab, ang lahat ng sujud sahwi bago magtaslim. Doon kay Abu Hanifa, ang lahat ng sujud sahwi pagkatapos ng taslim. Kina Imam Malik at Imam Ahmad, ang sujud sahwi ganito. Sa pagkakaunawa natin, depende sa sitwasyon. Pero sinabi ni Imam Az-Zuhri rahimahullah, kana akhar al-amrayn as-sujud qabla as-salam. Pero ang maaaring pinakamadalas applicable ay ang sujud bago magsalam. Okay? Kasi maaaring ma-realize mo doon pa lang sa sala na nagkamali ka pala o ikaw ay nakalimot. Okay? Na ikaw ay nakalimot. At panghuli ngayong gabi, inshallah, sifatu sujudu sahwi. Paano ba ginagawa ang sujudu sahwi? Ito ay sajdatan kasujudis sala. Ito ay dalawang sujud na katulad lamang ng sujud ng sala. Kung gaano ka katagal na nagsujud, ganun din katagal ang sujudus sahwi. Kung anong parte ng katawan mo na nakadikit sa sujud, yun din ang sujudus sahwi. Kung anong binabasa, sujudus sahwi, anong binabasa sujudus sahwi? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ganun pa rin. Walang pinagkaiba. Kasi nga, kung ikaw ay magsusujudus sahwi, yukabbir fi kulli sajdatin lis-sujudi walirraf'i minhu. So, ganun din. Pagbaba mo para sa sujud, Allahu Akbar. Pag upo mo mula sa sujud, Allahu Akbar. Ano sinasabi sa pag-upo? Rabbighfirli, ganun din. Allahu Akbar uli sa sujud na pangalawa. Allahu Akbar sa pag-upo, bago magtaslim. Okay? So pareho lang. Thumma yusallim, pagkatapos ito magtataslim siya. Tapos na ang sujud sahwi, tapos mo na rin ang sala, inshallah. وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو بعد السلام. At may mga nagsasabi rin na magtatashahud ka uli kapag ikaw ay nagsujudu sahwi pagkatapos ng salam. May mga nagsasabi na ganyan. Pero pwedeng hindi na rin kasi tapos ka na magtashahud eh. Tapos ka na magtashahud, di mo na yung kailangan ulitin. Ang sujudu sahwi, hindi siya pag-uulit ng sujud. Ito ay upang itama ang pagkakamali. At ang salam, sa sujudu sahwi na ginawa pagkatapos ng salam, yun ay para tapusin muli ang sala. Okay? Hindi yun bilang pag-uulit. Pero nga, merong binanggit dito yung dalil na sinasabi nila, liwurudi dhalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati ahadith hasana bimajmu'iha kama qala al-Hafidh bin Hajar. So, merong hadith na iniulat si Al-Hafidh bin Hajar doon sa kanyang Fathul Bari na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagtasyahud. Pero ang lumilitaw dito, wallahu a'lam, si Allah ang higit na nakakaalam, kahit wala ng tasyahud. Kasi tapos na eh. Tapos na yung tasyahud. Liban na lang na kung hindi ka nakapagtasyahud talaga. Siguro, ganun yung mangyayari. Pero nga, kung babalikan din natin nga yung mas matibay, inshallah, mas matibay yung ano. Hindi mo na kailangan ulitin ng tasyahud, inshallah. So, tutuloy natin ito bukas. Bukas, yung sujudut tilawa naman, inshallah. At yung, kung may oras pa, yung sujudut syukur, inshallah. Tapos, yung salatul jamaah. Yung sala sa masjid, inshallah. At ano pa? Imamah, yung pag-iimam sa sala, mahalaga rin to. Pag mamatay ako, alam niyo na yung gagawin niyo. Fi salati ahli al-ahdar, yung sala ng mga may sakit, yung mga disabled, yung mga lumpo, pilay, may rayuma, so paano yung gagawin nila, at iba pang mga bagay, inshallah. So tutuloy natin to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.